ug sa atong pagpadayon mga kaisunan mga tuta sa pinakaimportante nga bahin sa atong pagsimba sa Ginoo pagpatalinghog sa iyang pulong pagadalhon sa atong ordained preacher Brother Joshua Galarosa. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Randall Canoy. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Praise the Lord. Dakilang ang mga Diyos sa mga pangyarihan sila na mamanalo sa pangalan ni Jesus. Sa gabing ito malapay noon, narito kami nagpapaabot ng pagpupuri, pagpasalamat sa paglangis sa bawat yugto na panamban sa araw ito mga pupuring awitin, mga patuloy mga anak, at lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Misa na po, Diyos, sa magsandaling ito, pahintulutan mo ang lingkod na yung salita, ito ay aking may bayag siya na kami pag-ibig at kasama yung kapangyarihan na ito yung maging kabusugan sa amin nagugutom na kaluwa at sa panlangit, sa panlangit aming minamahal, ginagalit mga list, wellness, total method, and prophet of God. O Diyos, alis yung mga sa aming kalagitnaan, lahat ng uring ko nag-away, demons of destruction upon the spirit, shout out all the powers of darkness, I command you be bruised in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. At tayo pagpatuloy pa mahal. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our dearest Jesus. And I give the full honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wellness Almeida, then prophet of our loving God and his beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, and we'll always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor, beloved Mama Der. At magandang gabi rin po sa aking mga kamanggagawa at beloved ordained preacher at sa pong lahat mga inmal, ang mga beloved brethren at sa ating mga webcast viewers sa iba't ibang panig ng mundo sa abroad, sa lahat ng naabot ng tinig na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga inimala. Ating palapangan ating pinakamalapay noon. At magsabing, praise the Lord. At ating magbuksan natin banal na kasulatan, mga inimala. Tayo po ay tuloy-tuloy na po. Dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. At susundan po natin mga inimala sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. Ikalawang Timoteo, Kabanatang 4, Tartay 7. Nakipagbaka ako na mabuting pakipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iniingatan ko ang pananampalataya. Amen. 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. Kaduang Tesalonica, Kabanatang 3, ang talatay 2. At upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katwiran at masama sapagkat hindi nila lahat ay mayroong pananampalataya. Amen. Amen. And that we be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have no faith. At dito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, according to St. Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen. Iningatan ko ang pananampalataya. So, ito po yung pamagat ng ating pag-aralan sa gabing ito, minimal, keep the faith. Keep the faith. Ingatan ang pananampalataya. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Mahina yung ating praise the Lord. Amen. Tayo po ay nagpupuri sa buhay na Diyos. Hindi patay na Diyos ang ating pinupuri, kundi buhay na Diyos. Makapangyarihan. Kaya kailangan buhay na buhay din ang ating pagpupuri sa ating pinakamalapay noon. Amen. Purihin pong ating pinakamalapay noon. Sa ating kapanahon ng mga minamahal, ito yung kailangan natin ngayon, mga inamahal, ang pananampalataya. Ingatan po natin ang ating pananampalataya, katulad ni Apostol Pablo. Amen? Sa kabila ng kahirapan, kamatayan, maraming pagsubok, pagtitiis,
Mga minamahal, si Apostol Pablo, siya po ay hindi sumuko. Hindi po siya tumalikod sa paglilingkod sa malapay noon. Amen? Hanggang kamatayan, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ng aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Palapakan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Sa kabila ng kahirapan, mga pagsubok, mga minimahal, si Apostol Pablo, mga minimahal, ipinaglaban niya ka ng panampalataya. Amen. Ayon pa sa kanyang sinabi, mga minimahal, sa ganang akin, ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Amen. Kaya walang lugi sa paglilingkod sa malapay noon. Amen. Alam niyo mga minamahal, sa ating panahon ngayon, pag wala kang panampalataya, ay kawawa ang tao pag walang panampalataya. Walang pagtitiwala sa ating pinakamalapay noon. Amen? Pag napunta ka ng hospital, mga minamahal, kahit na hindi gaanong malubha ang iyong sakit, mga minamahal, delikado. Amen. Noong isang araw, may lumapit dito mga minamahal. Dahil yung kanilang mahal na ina, dinala sa ospital. Hindi ako nagkakamali, mga tatlo o apat na araw lang sa ospital. Gumastos na ng 70,000. Apat na araw lang sa ospital. 70,000 mga minamahal. At hindi pa natapos doon mga minamahal. Dinala sa bahay dahil pinagpasapasahan na ng mga doctors, ng mga hospital. Pagdating sa bahay, gumastos na, wala pang kagalingan. Pati yung kanyang hininga, binabayaran niya mga minamahal. Merong artificial na oxygen mga minamahal. Merong tangke. Doon siya kumukuha ng kanyang hininga. Tingnan niyo mga minamahal, ang buhay ng tao pag wala sa Diyos. Masasabi natin mga minamahal na talagang kawawa pag ang tao wala sa malapain. Bakit? Wala siyang pananampalataya. Amen. Ikumpara natin mga minamahal dito sa gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung inyo maalala mga minamahal, mapapanood natin mga minamahal sa YouTube, sa Jesus Miracle Crusade mga minamahal, yung isang kapatiran natin sa Manila na ito ay itinestify ko na sa inyo mga minamahal. Kanyang sakit, mga minamahal, malignant tuberculosis. Wala na siyang pag-asa. Ang loob ng kanyang katawan, mga minamahal, bulok na. Ngunit, mga minamahal, nung kanyang mabasa yung streamer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung ikaw ay may karamdaman katulad ng cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, lahat ng uri ng karamdaman, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade at ikaw ay ipapanalangin, ibangilista, wellness na Almeda, at sa magitan ng panampalataya, ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Doon nabuksan na kanyang isipan mga minamahal. Ano ang kanyang ginawa? Nagsumikap siya na pumunta sa Amoranto. Bagamat hinang-hina na siya mga minamahal, nandidilim na yung kanyang paningin, halos wala na siyang makita. Ngunit mga minamahal, alam niyo sa Amoranto, doon sa may bago ka makaakyat doon, may hagdanan doon mga minamahal, bago mo makita yung pulpito. Humawak siya doon mga minamahal sa
bakal para lang makaakyat dahil hinang-hina na siya, mga minamahal. Ang nakapagtataka, pagdating niya sa taas, mga minamahal, biglang lumiwanag ang kanyang paningin, mga minamahal. At pagdating doon sa ating mga kapatiran, nung makita niya ang pulpito, nakita niya yung mga kapatiran nagpupuri sa malapay noon. So ang ginawa niya, nakipagpuri na rin siya, mga minamahal. At habang siya nagpupuri, doon siya nakaranas, mga minamahal, na naglabasan yung kanyang pawis, mga minamahal. Noon time lamang na yun, mga minamahal, naramdaman niya yung napakaraming pawis na lumabas sa kanyang katawan. Binigyan siya ng kalakasan ng ating pinakamalapay noon. Hanggang matapos ang gawain, mga minamahal, siya ay nagpabautismo. Ang kanyang driver hindi makapaniwala na siya po ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan, tuwang-tuwa siya, mga minamahal. Pati yung kanyang mga anak, kanyang asawa na may sakitin din, mga minamahal. Pinagsabi niya, mga minamahal, ang kanyang naramdaman. Sinabi niya na binigyan siya ng kalakasan. Mula noon hanggang ngayon, ang kanyang karamdaman na malignant tuberculosis, bulok na yung loob na kanyang katawan. Ito, instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya mga minamahal, napakapalad natin, mga minamahal, na tayo ay naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Dito, nagkaroon tayo ng pananampalataya, paniniwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na hindi lahat ng tao ay mayroong pananampalataya. Di ba? Hindi lahat ng tao ay may pananampalataya. Kaya pag sila ay nagkasakit, may problema, magpanik na. Hindi na alam kung anong gagawin. Amen. Ngunit tayo na may pananampalataya, luluhod lang, iiyak sa malapay noon, dahil alam natin ng ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi patay na Diyos, kundi buhay, makapangyarihan ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Dumirinig ng ating mga panalangin, higit sila, may tao ng Diyos. Sabi ng Biblia, na ang marubdob na panalangin ng taong matuwid, malaki ang nagagawa. Amen. Kaya dito, mga mahal, hallelujah, pag tayo ay tumangis, umiyak sa malapay noon, hindi tayo binibigo ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Palapakan natin, may naman ang ating pinakamalapay noon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya ingatan natin ang ating panampalataya. Amen? Bagamat sa salitang panampalataya, palagi nating naririnig, ngunit ito ay napakahalaga. Amen. Napakahalaga. Lalo na sa ating kapanahunan. Dahil kung ikaw ay may pananampalataya, lahat ay posible sa iyo. Lahat ay may pangyayari sa iyo. Amen. Ngunit kung ikaw ay walang pananampalataya, hindi malulugod ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Katulad, mga minamahal, ng Israelites, at pong basahin may naman ang Hebrews chapter 3, beginning verse 12 up to 19, mga minamahal. Hebrews chapter 3, verse 12 up to 19. Hebrehanon, Kabanatang 3, ang talata ay 12 hanggang sa unahan. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya, naghiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo mga pangaralan ng isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon baka mapagmatigasin ng sino man sa inyo ang daya ng kasalanan, sapagkat tayo magiging kabahagi ni Kristo kung ating iningat ang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya na pamamungkahi, sapagkat sino-sino ang pagkatinig ay namungkahi, ngunit hindi baga yaong lahat na nagsialis sa Ehipto pamagitan ni Moises. At sino-sino ang kinagalitan ninyan 40 taon, hindi baga yaong nagkasala na ang kanilang katawan ay nangabuhal sa ilang, at sa kani-kaninong
sinampa niya, hindi makapasok sa kanyang kapahingan, kundi yaong mga nagsiaway. Talatang 19, at nakita natin na sila'y hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Amen. Amen. Palapakan natin mahal ang ating pinakamalapay noon. Tingnan niyo mga minamahal. So we say that they could not enter in because of unbelief. Amen. Nakikita natin sila hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Doon pa lamang sa ilang mga minamahal. Dahil ang Diyos ay hindi nalugod sa kanila. Nagalit ang malapay sa Israelites. Amen. Doon pa lang sa ilang, pinagpapatay na sila ng ating pinakamalapay noon. Ayaw pala ng malapay noon ng Kristiyano ay walang pananampalataya. Ito ay masama sa paningin ng malapay noon. Tingnan niyo mga naman, masama sa paningin ng malapay noon. Anong sabi ng versikulo 12, kapitulo 3 ng mga Hebreo? Magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Tingnan niyo mga mahal, masama pala yung tao na walang pananampalataya sa paningin ng malapay noon. At ito ay naghihiwalay sa atin sa paglilingkod natin sa ating pinakamalapay noon. Amen? Siyempre, pag wala ka ng panampalataya, hihina yung panampalataya mo, papasok yung pag-alinlangan. Unbelief and doubts, mga minamahal. Kawalan ng panampalataya. Siyempre, pag ang nasa atin ay yung pag-alinlangan na, kawalan ng panampalataya, ay hindi ka na magpapatuloy sa paglilingkod sa malapay noon. Amen? Panay alinlangan, panay question, bakit? Puro bakit? Bakit yung nasa puso mo? Puro pag-alinlangan. Amen. Kaya, ingatan natin itong meron tayo pananampalataya. Ingatan natin. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, iningatan ko ang pananampalataya. I have kept the faith. Simple lang. Madali sabihin. Pero mahirap gawin. Amen? Ngunit kung magawa mo, lahat ay magiging posible sa iyo. Palapakan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Ayaw ng malapay noon ng Kristiyano mawala ng panampalataya. Ito ay masama sa paningin ng malapay noon. Amen? Kaya sabi, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa. Araw-araw. Araw-araw daw, mga minamahal. Amen? Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigas ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Sa Biblia, araw-araw tayo ay mga aralan. Araw-araw. Ibig sabihin, encourage natin ang bawat isa. Tayo dito may 3 times a week lang. Sunday, Wednesday, Friday. Sa Biblia, araw-araw. Ngayon, pagdating dito, katulad nung mensahe nung last Wednesday, habang may nagtuturo dito, mga minamahal, doon naman sa likod, nag-aaralan. Amen. Nagpipreach dito. Yung iba naman, may minamahal, panayang yung mga kanilang mga turo din, mga minamahal. Paano tayo magkakaroon ng panampalataya dyan? Paano papasok sa atin yung salita ng Diyos? Ito'y kailangan natin. Amen. Kaya pagdating ng gawain, after ng gawain, uuwi, lupay-pay.
parang walang nangyari. Kaya pagdating ng pagsubok, wala kang panampalataya. Wala kang salita ng Diyos. Pagdating ng pagsubok, tumba. Simple lang yung word na faith o pananampalataya, ngunit ito ay napakahalaga. Hallelujah. Palapakan natin, may naman ang ating pinakamalapay noon. Tingnan nyo ang Israelites during the time of Moses. Nung sila po ay naging alipin doon sa Egypt for almost 430 years. 430 years. Napakatagal ng panahon. Bago sila kinuha ng malapay noon. Grabe mga himala ang ginawa ng malapay noon para makumbinsi si King Pharaoh at yung mga Israelites. Diba? At habang sila ay naglalakad doon, mga minamahal sa ilang, sinasamahan sila ng malapay noon. Sa araw, nandun yung haliging apoy bilang pangunguna sa kanila. Sa araw, yung haliging ulap, sa gabi, yung haliging apoy. Amen. Pillar of fire. At sa araw, haliging ulap. Yun yung tanda kung saan yun. Yun ang susundin nila. Pero ano nangyari? Dahil sa kawalan nila ng panampalataya, na ang taong walang panampalataya pala masama sa paningin ng ating pinakamalapay noon. Amen. Simple lang ang salitang panampalataya. Ngunit pagka wala tayo nito, mga minamahal, kaya maraming Kristiyano ang nawawala dahil nawawala ng panampalataya katulad ng Israelites. Doon pa lang sa ilang, dahil hindi nalugod ang malapay noon, pinagpapatay na sila ng malapay noon, di ba? Kaya anong sabi ng verse 19? At nakita natin na sila ay hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, araw-araw mag-aralan ang bawat isa. Araw-araw. Anong purpose yan? Para ang Kristiyano ma-encourage. Amen. Magkaroon tayo ng panampalataya. Yung panampalataya hindi mawala sa atin. Lalo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang ginagawa ng malapain, puro himala, abundansya kita sa himala. Saan man naroon ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, magsa abroad, magsa Luzon, magsa Mindanao, lahat ng gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, sa magitan ng gawain ito, nandyan ang mga himala. Ibig sabihin, tayo ay sinasamahan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi patay, kundi buhay na Diyos, makapangyarihan, at walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit nasa atin na pala. Kung isipin natin, may mal, kahit tayo, kaya nga tayo nakumbinsi rito dahil sa himala. Binagong ating buhay. Di ba himala yun? Pinalaya tayo sa paging alipin ng kasalanan, paging sugarol, paging lasinggiro, paging babairo, pagiging drug addict. Nagkaroon tayo ng kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ngayon, tayo ay malaya na naglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Nabuksan ang ating puso't isipan. Plus yung karamdaman pa. Pag nagkakaroon tayong karamdaman, di ba? Sang-ayon sa inyong mga patutuo, umiiyak ka lang sa malapay noon, lumuluhod sa malapay noon, nandyan na ang katugunan ng ating mga panalangin. Hallelujah. Yan po ang kainaman. Pag meron kang panampalataya, lahat ay magiging posible sa iyo, di ba? Basahin muna natin, may malang Marcos, Kapitulo 9, versikulo 23. Marcos, Kabanatang 9, ang talatay 23. At tinanong niya ang kanyang, at sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga bagay ay
may pangyayari sa kanya na pananampalataya. Amen. Amen. Palapakan natin naman ang ating pinakamalapay noon. Kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Amen. All things are possible to him that believeth. Di ba? Lahat ay may pangyayari sa iyo na nananampalataya. Tingnan nyo ang kagandahan. Pag meron kang panampalataya, walang imposible sa iyo. Lahat ay posible sa iyo. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Bakit nagawa ng ating beloved pastor 10 ng 12 prayer warriors yung grabing himala ipinakita ng malapit doon sa Talipaw, Hulo-Sulo? Hindi basta-basta yun. Sino mag-akala ng ating beloved pastor makakalabas pa ng buhay? Di ba? Bakit pumunta doon ang ating beloved pastor? Alam niya na yung mga Abu Sayyaf, halang ang mga kaluluwa, mga minamahal. Amen? Pumapatay ng tao. Di ba? Bakit siya pumunta ron? Dahil meron siyang pananampalataya sa ating pinakamalapay noon. Pagtitiwala na ang kanyang pinagtitiwalaan, hallelujah, ang kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Kaya siyang iligtas ng ating pinakamalapay noon, hallelujah, sa anumang sitwasyon, mga minamahal, sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay walang imposible. Nung ako mga minamalay, pupunta pa doon sa Iloilo City. Every Sunday, yung abang linggo doon nagpipreach. Alis ako dito sa Cebu ng Sabado ng gabi. Pagdating doon, linggo na madaling araw, para mag-preach lang doon sa Iloilo City. Pagdating ko doon, mga minamal, ang mga kapatiran, lagang malungkot yung mukha. Sabi ko, bakit? Parang malungkot. Lumapit sa akin yung ibang worker, kuya, kasi ibinalita sa isang radio station na si Malapastor daw, pinayaring squad, 10 ng mga 12 prayer warriors. Kaya, sa madaling salita, patay na. Sabi ko, wala namang balita ganun sa Cebu. At yung aming makasama manggagawa doon sa Zamboanga, wala namang binabalitang ganun. Hindi totoo yan. Dahil ang media yan. Media totoo, media hindi. Amen. So, totoo nga. Dumating ang araw, ang ating beloved pastor, ibinalita, ating beloved Robert, nagpapriskon ng ating beloved pastor, buhay na buhay, doon sa Talipaw, Hulo-Sulo. 10 naman manggagawa. At dumating ang araw, mga minamahal, na pumasok sila doon lahat, kumplito, paglabas. Ganon pa rin, kumplito. Ni isa walang nalagas. Hallelujah. Oh, palapakan natin, may naman ang ating pinakamalapay noon. Lahat magsabing, praise the Lord! Bakit nangyari yun? Dahil ang ating malapastor, ang tao ng Diyos, ang propeta ng Diyos, may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! All things are possible to him that believeth. Diba? Kung may panampalataya ka, lahat ay posible sa iyo. May problema man, may pagsubok, baliwala yan. Amen! Bakit? Mas makapangyarihan ang ating pinakamahal na Panginoon. Oh, hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Last verse na po natin, minimal, itong Book of St. Mark, chapter 5, verse 25 up to 39. Marcos, kapitulo 5, versikulo 25 hanggang 39. Marcos, kapitulo 5, versikulo 25 hanggang Marcos, 39. kabanatang 5, ang talata 25 hanggang sa unahan. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan
at siya napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumagaling na konti man, kundi bagkus pang lumulubhas siya. Sa pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagdakay naampat ang kanyang agas at ang kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus ay nagpagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya at pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang umipo ng aking mga damit? Amen. Amen. Palapakan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Dito po sa versikulo 34, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Palapakan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Diba? Itong babae may mal almost 12 years na siya po ay nagsuffer sa kanyang karamdaman. Siya po ay inaagasan ng dugo, nagtalinugo. Sulod sa 12 katuig. O sumala sa bala na kasulatan, lahat ng kanyang mga pera, ito ay naubos dahil sa kanyang pagpapagamot. Ngunit walang kagalingan. Nung marinig niya patungkol sa ating pinakamalapay noon, na ang Diyos ay gumagawa ng hibala, nagkaroon siya ng panampalataya. Sabi niya, mahawakan ko lang ang damit ng malapay noon, gagaling na ako. Tingnan niyo mga minamahal. Yun ang kanyang panampalataya. Sa kabila ng napakaraming tao mga minamahal na nakapalibot sa ating pinakamalapay noon. Kaya nga nung nahawakan ng babae ang damit ng malapay noon, mga minamahal, hallelujah, ang mga alagad ng malapay noon, walang kamalay-malay. Dahil ang malapay nagtanong sa kanyang mga alagad, sino ang humawak ng damit ko? Dahil may bisa na umalis sa akin. Sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, napakaraming tao. Hindi namin alam. Hindi namin napansin. Amen. Hallelujah. Ang babae nagsumikap. Mga minamahal. Alam niyo, ito ay may aral po ito. May aral po ito. Mga minamahal. Meron tayong mapupulot na aral dito. Amen. Sa kabila ng napakaraming tao, siya ay nagsumikap na lumapit para mahawakan niya ang damit ng malapay. Dahil yun ang kanyang pananampalataya na kanyang mahawakan ang damit ng malapay noon ay gagaling na siya. Sa kabila ng napakaraming tao. At nung nahawakan niya ang damit ng malapay noon, anong sinabi ng malapay noon? At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay nito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhasay na laman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya. At sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Oh, hallelujah. Ano nagpagaling sa babae? Hindi sinabi ng malapay, anak, papalad ka dahil natagpuan mo ako. Ako ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa akin ay walang imposible. Lahat ay magagawa ko. Pinagaling kita. Hindi yun ang sinabi ng malapay noon. Anong sinabi ng malapay noon? Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yung pananampalataya ng babae, yun ang nagpagaling sa kanya. Hallelujah. Kaya mga minamahal, hallelujah, malaki ang nagagawa ng panampalataya. Pag meron kang panampalataya, paniniwala sa ating pinakamalapay noon, mapalad ka, hallelujah, lahat ay magiging posible sa iyo. Hallelujah.
sa dinami-dami ng tao. Yan po ay nagsisimbolo ng mga pagsubok sa ating paglilingkod sa Malapaynon. Amen. Minsan susubukan tayo upang tayo ay hindi makadalo sa gawain ng Malapaynon. Minsan, mga minmahal, susubukan tayo sa pinansyal na mga bagay. Halos wala tayong pamasay. Hallelujah. Mga minmahal, hallelujah. Itong napakaraming tao, ito ay nagsisimbolo ng mga hadlang sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit kung meron kang panampalataya, baliwala po yan. Hallelujah. Ikaw ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Bakit? Dahil meron kang panampalataya. The just shall live by faith. Ang matuwid mabubuhay sa pananampalataya. Hallelujah. Kahit na magkatumba-tumba ka pala, hallelujah, may mga pagsubok, mga pinamahal. Halos pipigayin ka ng pagsubok, mga pinamahal. Kaliwat kanan na barbagang ikaw ay tinakpan na ng napakakapal na ulap. Hallelujah. Akala mo puro na lang kadiliman, ngunit hallelujah, kapatid ko, hallelujah, mapalad ka kung meron kang panampalataya. Hallelujah. May mga pagsubok man na darating sa iyong buhay, baliwala yan. Magpapatuloy ka. Hallelujah. At ang Diyos ang magtatapos ng iyong pananampalataya. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamalapay. Ingatan natin ang ating panampalataya. Lalo sa ating panahon ngayon. Pag wala kang panampalataya, pag ang tao walang panampalataya, walang Diyos, kawawa. Hindi lahat ng tao ay may panampalataya. Ngunit mapalad tayo. Binigyan tayo ng mga magulang sa ating pinakamahal na Panginoon. Sila ang naging ehemplo ng ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Sila ay nabubuhay sa panampalataya. Nakita natin ang banalagawa ito na hindi pinabayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Habang tumatagal, lalong dumarami ang mga gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Maging sa abroad, tayo ay pumapalaod na. Ibig sabihin, walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Buhay ang Diyos! Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Keep the faith. Ingatan ang panampalataya. Sa pagkataong ito may nabahal, hallelujah. Ating pong awitan ang ating pinakamalapay, no? Draw me close to you. Bulay-bulayin natin ang kabutihan ng Diyos. Ingatan ang iyong panampalataya na meron ka. Palagi natin narinig yan, pero mahalaga pala yan. Mahalaga yan, dahil kung wala kang panampalataya, hindi malulugod ang Malapaynon. Pag may panampalataya ka, lahat sa iyo ay posible. Hallelujah. Draw me close to you. Never let me go. I lay all down again to hear you say I'm your friend. You are my side. No one else will do. Hallelujah. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Hallelujah.
Awitin natin may naman ang ating pinakamalang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Say that I'm You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else to take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me to you I need. Hallelujah, hallelujah. You're all I want. Praise the Lord. You're all I want. Help me to you I need. Hallelujah. Praise the Lord. You're all I want. Purihin natin may lumalan natin pinakamalang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri natin ang buhay na Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos sa mga Diyosari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. You're all I want. Praise the Lord. You're all I want. Help me to you I need. You're all. Lahat tayo magpuri sa ating pinakamalang Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. You're all I want. Help me to you I need. Praise the Lord. Hallelujah. You're all I ever needed. You're all I want. Help me to you Draw me close to you. Never let me go. I laid all tender cares to hear you say that I'm your friend. You are my desires, Lord. No one else will do. 'Cause nothing else to take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring
me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Praise the Lord. Help me to you are near. Lisa pa mga minimum. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me to you are near. Help me to you are near. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin pong ating pinakamalabay Lord. Pinagpala tayo sa lahat ng mga pinagpala. Amen. Hallelujah. Dahil dito tinuruan tayo paano magkaroon panampalataya. Amen. Panampalataya darating sa tao sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi lahat ng tao ay may pananampalataya. Kaya tayo ngayon na naglilingkod sa malapay noon, pinagpala tayo ng ating mabait na Diyos. Nagkaroon tayo ng panampalataya sa ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Sa pagkatong ito may naman, tayo po ay dadako na sa ating mga pangailangan, ating mga prayer request, inyong mga kahilingan, walang imposible sa ating pinakamalapay noon. Sabi ng Biblia, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng malapay na ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Hallelujah. Tayo po ay manalangin mga minban. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan ni Jesus. Sa mga sandaling ito malapay, narito kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Sa pangot panalangin, aming minamahal, ginagana ng Pangalista. Well, is not almeron and prophet of God. O Diyos, bago lahat patawarin mo kami sa mga pagkukulang, pagkakasala. Dalangin namin lahat mga kapatiran, o Diyos, maging mga nasa abroad, mga OFW na aming kapatiran, sa iba't ibang panig ng mundo malapay noon. O Diyos, aming mga webcast viewers, abutin mo silang pagpalang kamay. O Diyos, sa lahat ng pagkaramdaman, bigyan mo ng kagalingan, yung mga problema, bigyan mo ng kalutasan. Patatagin pa ng paltay ng bawat sa higit sa lahat. Pangawakan mo kami hanggang sa pagbabalik. Ito pong aming samot padalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Ngayon, mahal, inyo pong ipatong ang inyong isang amay sa inyong ulo at ang isang amay sa parte ninyong katawan na rong karamdaman, maging sa ating mga webcast viewers. Walang imposible sa ating pinakamalapay noon. Inyo pong iminisyon na po yung karamdaman ating pong palayasin. Dakilang Ama o Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat ang banal sa pangalan ni Jesus. Sa gabing ito, malapay na siya makapangyarihang pangalan sa pangalangin namin, binabalagin ng galing Pangalista, wellness, that albert. Sama-sama namin sinasawain lahat ng unang karamdaman right now. There must be permanent sickness and diseases. There must be cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer. There must be COVID-19. I command you, cause out. Sickness be healed, problem be solved, vices be gone. There must be doubt and belief, cause out from them. There must be weaknesses, cause out. In Jesus' name, be healed, be blessed in the mighty name of Jesus. At bilang panampalataya, minamahal natin na pong babangkitin ng Hallelujah, praise the Lord ng 3 beses. At kasama ang paglukso mga minamahal. Sabay-sabay tayo. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Lahat pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, pagparangal, pagsamba na ako lamang sa ating Diyos na buhay sa ating pinakamalapay na sa Kristo. At meron ba tayong special offering? Wala na? At ang ating mga announcement, mahal, patuloy pong gawain dito po sa dako ng San Fernando Pitalo. Every Sundays, Wednesdays, and Fridays. Mahal, sa ganun pa rin oras. At ang ating Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po yan, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, mula Lunes hanggang Linggo po yan. Ating TV program, patuloy po mahal, ating radio program sa DZMA,
sa ating main church Dako ng Manila. May mahal patuloy kayong sumubaybay upang tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong lehans at meron tayong counseling. Gusto nyo meron pa kayong mga katanungan, ay pumunta dito sa unahan mga minimum, sa harapan, sa ating preacher's area. At sa ating closing prayer, minimum, ating pong pinagkakalob ang buong pagkataon sa ating beloved brother Azor Pilones. Tayo po inadako na sa ating closing prayer. Amen. Praise Lord. God bless you po sa ating ordained preacher, Kuya Joshua Galaros. Tayo pong lahat tumayo mga minamahal sa ating temporaryong pag-iwalay-walay. Hallelujah. Praise the Lord. O dakilang Diyos, pagpalang Ama, Mambanal, mahal pa ng Jesus. Maraming pong salamat, Lord, sa aming natapos na gawain, mahal pa ng Jesus. Sa awiting makalangit, mahal pa ng Jesus, sa joyful song, solemn song. Mahal pa ng Jesus, maraming salamat, Lord, sa awiting makalangit, sa awiting ng mga children's choir, youth choir, mahal pa ng Jesus. Maraming salamat, Lord, sa mga testimony po, mga mapagpapalang na aming napakinggan galing sa mga kapatiran namin. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatiran namin na payag na kanilang mga patuto, mahal pa ng Jesus. Maraming salamat din po, mahal pa ng Jesus, na napakinggan namin ang ebanghelyo ng kaligtasan, mahal pa ng Jesus. Nawa ito'y dagdag namin pananampalataya, mahal pa ng Jesus. Pangingatan po ang aming pananampalataya na hindi po mawalay sa iyong harapan, mahal pa ng Jesus. Pangawakan mo mga kapatiran namin hanggang sa iyong pagbabalik, mahal pa ng Jesus. Pag-ingatan po sila sa kanilang pagsakay hanggang sila po'y makarating sa kanilang tahanan, mahal po yung Jesus. Hallelujah. At ibabalik po kami sa araw ng Hallelujah, Merkules, Linggo at saka Bernes, mahal po yung Jesus. Upang sama-sama ka naming sambay sa Espiritu at katotohanan, mahal po yung Jesus. Pagpalain po kami, mahal po yung Jesus, sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor na ginamit mo para sa aming kaligtasan. Mahal po ng Jesus, amin pong lahat, sinasaway lahat ng mga gawa ng kaaway sa aming pag-uwi. Hallelujah. Kasaot in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, Brother Azor. At mga minimal, ingat po kayo sa pagtawid.